So napakadaming balita po ang pumutok ngayon mga kaibigan galing mismo sa lehitimong source natin na si Shams. Unahin natin itong pagpili ng Lakers center na si DeAndre Ayton sa kanyang $8.1 million player option pabalik sa Lakers, ibig sabihin nito ayaw umalis ni Ayton sa purple and gold. At magandang balita para sa Lakers kasi pwede nilang i-trade si DeAndre para makakuha ng mas okay na kapalit kesa sa maging free agent. Hindi masyadong naging epektibo si Ayton sa kupunan ng Lakers last season kaya naman may kutob ako na i-trade siya kahit pinili man niyang bumalik sa purple and gold. Habang denecline naman ni Marcus Smart ang kanyang $5.4 million player option ibig sabihin magiging free agent siya. Ito yung bad news sa Lakers kasi malaking kawalan si Smart sa late show isa nga lang naman siya sa kilalang matinik na role player sa liga, parang Alex Caruso ng OKC yung style at ang kanyang depensa ang isa sa hinahanap ng ibang team. Sa madaling sabi paniguradong maraming kupunan ang hahabol sa kanya para kunin sa free agency. Itong former Golden State Warriors naman na si Jonathan Kuminga mga kaibigan ay mismong ang Atlanta Hawks pa talaga ang naglagay sa kanya sa free agency. Lumalabas na ayaw na nila kay JK ang bad news kay Kuminga kung walang team ang interesadong kumuha sa kanya, ito na yung kinakatakot ko noon na mangyayari kay JK lumaki kasi ang ulo kaya madedehado at sa tingin ko na ipitrim siya dahil sa kanyang agent. Na matatandaan noon na nagdemand ng malaking contract extension ng kampo ni Kuminga sa Golden State Warriors na pinagtawanan ng front office ng Dubs, na sinabi pa nga mismo ni Mike Dunleavy Jr. na kung mag-demand ay siguraduhin na may ede-demand. Ibig sabihin hindi mataas na level na manlalaro ang tingin nila kay Kuminga para bigyan ng malaking kontrata. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo kay JK? Sa kabilang banda binigyan naman ng bagong 3 years na kontrata ang former Warriors na si Andrew Wiggins sa kupunan ng Miami Heat, worth $64 million. Magandang kontrata pa rin ito para kay Wiggins sa sahod siya dito ng lagpas sa $20 million goods na yan para kay Wig. At pinili naman ng veteran guard na si Fred VanVleet ang $25 million player option pabalik ng Houston Rockets. Ang pagkawala ni Fred ng buong season sa Rockets ay ang isa sa dahilan kaya nahirapan sila kahit may dinagdag na KD sa team, kasi alam naman natin kung gaano siya kagaling sa posisyon 1. Next season interesting ang kanyang pagbabalik sa Houston doon na natin makikita ang lakas ng Rockets na may Durant, mas mararamdaman na natin sila sa susunod na season dahil sa pagbabalik ni Fred VanVleet. At itong pagkakatrade ng Memphis Grizzlies kay Ja Morant papuntang Portland Trail Blazers ang isa sa pinakamalaking balita ngayon, kapalit sina Jerami Grant at Chris Murray papuntang Grizzlies. Inaasahan naman na natin ang alis ni Ja sa Memphis pero ang ikinagulat natin ang pagkuha ng Blazers sa kanya. Paniguradong kakaiba ang magiging lakas ng Portland sa dagdag na Ja Morant sa kanila at take note inaasahan na rin ang pagbabalik laro ni Damian Lillard next season, kaya isa ang Blazers sa dapat abangan dahil sa pagkadagdag ni Ja sa team nila. Parang Wolves na dinagdagan ng LaMelo Ball. Ang daming kupunan ang interesting na panoorin sa susunod na season. Kagaya na lang rin sa isang magandang balita ngayon lang para sa Golden State Warriors. Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Puzzle Dog, hindi po ito isang sugal hindi nyo na kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Puzzle Dog ay mabilis ang pag-withdraw hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section, maraming salamat po. Magandang galaw para sa Warriors ang pagkuha ulit nila kay Kristaps Porzingis, done deal na po binigyan si KP ng bagong 2-year contract worth $40 million balik Golden State. Napaka-exciting panoorin ang GSW next season sa move na ito na may fully healthy Porzingis sureball magiging kakaiba rin ang Warriors dito mga kaibigan. Kita naman natin kung gaano siya ka-fit sa team ng Dubs stretch big man at rim protection nakakagutom panoorin mga laban ng Warriors next season. Lalong-lalo na kung matuloy ang malaking storya na kukunin ng GSW si Anthony Davis sa Hawks kapalit kay Jimmy Butler, at kukuhanin din nila si LeBron. Ito nga yung purpose kung bakit nag-decline si Draymond Green sa kanyang 27.7 player option at pumasok sa free agency. Para makuha ng Warriors sina AD at LBJ ayun din yan kay Shams. Space lang dahil pwede naman nakunin ulit ng GSW si Dre sa free agency. Para makabuo ng super team isipin nyo na lang kung gaano kalakas ang Warriors. Starting 5 lineup nila ay sina Stephen Curry, LeBron James, Draymond Green, Anthony Davis, Big Four na sinasabi ni Shams, at si Kristaps Porzingis naman ang sentro nila. Grabe pag sila makapasok ng playoffs ay ewan ko na lang talaga.
Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa Warriors kapag ka natuloy sina AD at LBJ? Mag-comment lang. Samantala bago tayo magtapos ay panoorin nyo po ng mabuti kung gaano magiging nakakatakot ang lakas ng GSW next season na may fully healthy KP sa team nila.